So, good afternoon. Ito yung ating first discipleship series na ating gaganapin sa LOTN San Roque. Ang ating first lesson sa ating module, yung the, the beginning of our spiritual journey. So, ang ating church, ang LOTN San Roque, ay mag-start tayo sa ating spiritual journey from LOTN Poblacion. So, dinala tayo ng Panginoon dito para sa isang panibagong yugto ng ating paglalakbay bilang mananampalataya. So, pinagsama-sama tayo ng Diyos, hindi upang lumipat lang dito. May layunin ng Diyos. Amen? So, ang ating pag-aaral po ay the study of the Scripture, which is the sustenance for the soul and spirit. So, ang goal, para ma-nurture yung spiritual growth of new believers in accordance with God's will. Bakit ang growth ng spiritual believers ay kailangan? Ang dapat maging basyan natin lagi ay ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos. Hindi yung sinabi nila, narinig natin, kundi ang lagi nating magiging basihan sa ating pag-aaral ay ang salita ng Diyos. So, nilagay na namin dito yung mga Bible reference. So, after ng mga natin pag-aaral, ay bibigyan namin kayo ng hard copy. Yun, nakadetalye po doon. Pero magti-take note kayo para sa lesson habang nag-aaral, ay may mga pinipid ang Panginoon na revelation sa bawat isa. So, ang objective po ng ating pag-aaral, una po yung to get to know the church that people attend and for them to realize how the church will guide their spiritual development. So, importante po ng bawat mananampalataya ay maunawaan niya yung church na kanyang kinabibilangan o yung church na kanyang inaatenan at maunawaan niya kung paano sila i-guide spiritually sa kanilang paglago bilang mananampalataya. Ang objective number 2 po ay to give direction and guidance to both the leadership and the congregation about the church's role, purposes, and declaration. Importante po na maunawaan natin na meron tayong role sa church. Amen? Meron tayong layunin. Sabi po nila, madalas nating marinig, walang sitting ministry. Ang model natin sa ating paglalakbay bilang mananampalataya sa LOTN San Roque ay ang early believers. So kanina po, kausap ko si Pastor Eden, parang nag-i-start sila ulit. Kasi nagkaroon din sila ng expansion. At huwag natin gamitin yung split expansion. At sila, karamihan ng workers, ay napunta sa Santa Ana. So, ang nangyari kina Pastor Den, para silang nag-i-start ulit. So, kaganda lang kay Pastor Den, masipag siyang lingkod. At naniniwala naman tayo, i-bless siya ng Panginoon. Pero yun nga, ang isang challenges niya, yung kulang siya sa mga manggagawa. Not unlike sa San Roque, kahit nag-iwalay tayo ng poblasyon, karamihan naman lang ang mga sa worship na manunugtog ay nandoon. Pero karamihan ng lahat na pala ng mga awit ay nandito sa atin. At isa lang manunugtog natin. So, makikita natin balance po. Pwede silang mag-develop ng mga awit doon. Pwede tayong mag-develop ng mga manunugtog dito. So, meron tayong purpose at meron tayong layunin na dapat gampanin sa church natin. At ang pangatlo pong objective ay to provide a clear map for church member and congregation regarding their spiritual growth journey and its aim to elevate their faith. So, bilang mga mananampalataya po ay ito po ay isang paglalakbay. Ang paglalakbay po ay meron kakailangan malinaw na roadmap na dapat tahakin mo upang ang bawat isa na miyembro ng congregation ay maunawaan nila paano nag-grow ang mga mananampalataya. So,
Ah, as a believer of Christ, hindi ito nananatili sa ganitong level lang tayo. Darating tayo sa isang kalalagayan na kung saan ang ating pananampalataya ay lumalago. Amen po? Hindi po pwede yung ang pananampalataya mo nung una kang makakilala sa Panginoon ay the same pa rin magpahanggang ngayon na lumilipas ang panahon. Amen? So, kailangan yung paglago. Ang anumang bagay na may buhay na walang paglago, ito ay walang ganong pakinabang. Tingnan niyo po, yung mga kalamansi ko, ilang taon na. Ilang taon na yung mga kalamansi ko. May bungang pa ilan-ilan, pero hindi sila lumalago. Ang isang napansin ko po dyan, mas mabilis lumago yung damo sa paligid. Mas mabilis lumago yung damo sa paligid, na-overtake sila. O nakakain sila ng paligid nila, ng mga damo. So, kung titingnan natin dito sa ating spiritual journey, bilang mananampalataya, kung titingnan mo yung sarili mo, ikaw ba ay affected ng mga nangyayari sa kapaligiran? Bakit hindi ka lumalago? Amen? So, maraming kalamansi dyan, iilan lang ang may bunga. Kung paikutin ko kayo rito, pwede mong ituro, nandito ba ako? O wala? Wala ka dito. Amen? Wala sa San Roque dito. So, our lesson outline for this afternoon ay maunawaan po natin yung LOTN Church history. Siguro po mostly sa inyo ay hindi nyo alam kung sino yung ginamit na una ng Panginoon sa church ng LOTN. Ang alam niyo ay si Bishop Alan na. So, hindi po. Namaya po tatalakayin natin yan. So, yung pangalawa po, LOTN Vision Mission. Sa bawat organisasyon po, sa mga company, ay makikita po natin meron silang vision and mission. Amen? So, importante po na maunawaan din natin na ang church na pinagdalan sa atin ng Panginoon ay hindi lamang natin maunawaan yung history niya, maunawaan natin din yung vision and mission niya. And third, sa ating lesson outline yung guiding principle. So, importante po na meron tayong principle o mga prinsipyo na tinatayuan sa ating pananampalataya. Hindi po pwede yung nakapakinig ka sa ganitong preacher, sa ganitong pastor, tapos pinaghalo-halo mo. Yes, lahat yan ay pagkain. Pero pansinin nyo, kapag yung pagkain kahit masarap, pag kinakain mo lahat, anong mangyayari sa'yo? Unang-una? Katunawan, di ka katutunaw, di ba? Pangalawa, manaklakas itong... So, pansinin niyo po, even na pare-parehong pagkain, dahil hindi tama ang pag-absorb, hindi ayon sa kalalagayan ng katawan, ito ay nagdadala ng hindi maganda sa katawan. Amen po. So, importante po na since na tayo nasa LOTN Church, yung guiding na principle na tinatayo ng church, ito po yung ating tayuan. Amen? And fourth po, yung statement of faith. Ang statement of faith na tinatayuan ng LOTN Church. So, tanongin ko kayo, ano bang ibig sabihin ng LOTN? Siyempre, Lord of the Nation. Mamaya, hindi mo naman ng LOTN. Kala mo may pangalan yan. So, that is Lord of the Nation Church. So, ang panawagan po ng church ay hindi lang sa Pilipinas. Sa buong mundo po. Church history po. Ang history po ng church. So, ang LOTN Church po, ito po ay mga mananampalataya na kung saan ay galing sa El Shaddai Ministry.
Ang El Shaddai Ministry po ay isang Catholic charismatic na nag-start noong 80s. At during 80s and 90s, grabe po ang pagkilos ng banal na espiritu sa gawain na ito. Makikita po natin ang biyaya ng Panginoon na ang mga kasarado Katoliko, ng mga sarado dekandadong mga Katoliko ay inabot ng biyaya ng Panginoon. Diyan po umusbong yung Catholic Charismatic. During that time po, ang El Shaddai po ay grabe po ang pagkilos ng Panginoon. Worship pa lang, tumatayo ng mga may sakit. So during that time po, from 80s to 90s, pagdating ng year 2000 po, ay lumabas ang maraming mga lingkod. At yan po ay ang unang tumugon ay si Bishop or Pastor Romy Abellar. So ito po yung fulfillment ng God's will na kung saan ay pagsunod sa unwavering commitment po ng founder na ito na si Bishop Romeo Abellar. Ito pong si Romeo Abellar, na dati nating bishop, siya po ay mataas pong katungkulan niya sa XI. Nung siya po ay mag-decide na umalis sa El Shaddai, ang tawag po kasi DWXI, prayer partner, yun po pangalan ng ministry. Pero mas kilala siya sa El Shaddai. Nung nag-decide po siyang lumabas, ay marami pong nakarinig din ng word na sila po ay lalabas. Why? Kasi po, dumating ang time, dahil sa dami na ng mga mananampalataya sa El Shaddai, na kung saan nagpa-affiliate sila, hindi sila umalik sa Catholic. Alam natin sa Catholic ay maraming katuruan na taliwas sa banal na kasulatan. So ito pong mga tao na ito, si Bishop Romeo Abellar, Word of God lang talaga, Bible lang tinatayo niya. So nung marinig niya ang panawagan ng Panginoon na sabi niya, I will send you forth. Isusugo kita sa panibagong ministry. At nang siya po ay mag-decide, nag-start po sila sa Sampaloc, Manila, na kung saan 15 square meter lang po ang laki nitong lugar na ito. Pero dahil sa grabe po yung kilos ng Panginoon, ang church po, na nag-start siya ng 2001, ay nung una po ay ginaganap sa Shangri-La. That time po, ako po ay nasa El Shaddai. Galing din kasi akong El Shaddai. Nung una, hindi ko maunawaan bakit umalis sila. From 2001, hindi ko maunawaan bakit sila umalis. Bakit sila nag-separate. Kasi kilala ko yung mga tao-tao. Very anointing ang mga tao na to. Pag nag-preach sila, grabe yung pagkilos ng Panginoon. Hindi ko maunawaan. Pero, nung unang mag-start ito, umaattend ako sa kanila sa Shangri-La. Sa sinehan nila ginaganap. Grabe talaga yung yung presence ng Panginoon. Pagpasok mo pa lang sa sinehan, damang-dama mo na ang kapal na presence ng Panginoon. Talagang pure na pagsamba ang makikita mo rito. So, ito po yung hinangad natin na manbalik sa LOTN. So, from 2001 po, ito po ay nagpatuloy hanggang sa magkaroon ng 27 local churches. So, sa patuloy po na pagdami ng congregation, ay lahat po ng ito ay sa grasya ng Panginoon. Wala pong contribution ang tao dito. Ito po ay kilos ng Panginoon. At dahil po ito'y kilos ng Panginoon, may mandato ang Panginoon sa LOTN, magpapatuloy at magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Kaya nga po, after 16 years po, the Lord appointed a new leader in the person of Pastor Alan Gamiao. So ito pong si Pastor Alan Gamiao, pastor po ito sa Las Vegas. So nung ma-receive niya po yung calling ng Panginoon, malaking sacrifice po ang ginawa niya. Unang-una po, stable ang buhay niya sa Las Vegas. Magandang trabaho, may kaya sila doon. Pero narinig niya yung panawagan ng Panginoon. Binitawan niya yon, iniwanan niya ang kanyang pamilya for the sake of the gospel. So, mahirap po yan, di po ba? Iwanan mo yung pamilya mo
iiwanan mo yung comfort zone mo to lead the church na kung saan ay napakalaki na. During that time po, noong 2016, ay noong 2017, ang local churches ay approximately nasa kulang-kulang sa 100 na, pati sa ibang bansa. At ang LOTN Florida Blanca po, isa sa mga chapter na naging pioneering din sa LOTN. Kumbaga, kaya nga nasa 23rd anniversary na ang LOTN Florida. Ang main church nasa 24. So, alos kasabayan talaga siya. Kaya nga po, kung pansinin niyo po na ang LOTN Florida Blanca, marami pong pastor na dumaan diyan. Nagpapatuloy siya. Kagaya ko, inalis na ako ng Panginoon, dinala na dito, at yung mga dumaan na pastor diyan ay dinala rin sa ibang mga gawain. So, ibig sabihin po, ang mandato ay nasa gawain. Amen? Ang mandate ay nasa gawain, hindi sa tao. Kaya magpapatuloy at magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Siguro nung una kayong mag-join sa LOTN, hindi nyo kilala yung mga nagdaang pastor. Pastor Eden na agad kayo, no? Kami. Pastor Eden, no? Kami, nung dumating ako dyan, kasi ako, hindi ako talaga taga Florida LOTN. Main church ako sa Guadalupe. So, from mga challenges na sa dami ng mga miyembro sa pagdating po ni Bishop Alan, ay binigyan siya ng wisdom ng Panginoon para sa mga iba't ibang program, para makatulong sa mga mananampalataya. At nandyan po during the pandemic po, lumabas yung Online Ministry Development o yung OMD. Sino yung nakapag-gana sa OMD? So, malaking bagay po ito. At nandyan din po yung Project Epapras. This is a more prayer po ito. Nandyan yung mga program for eldership, yung discipleship program, kagaya ng ginagawa natin. At higit sa lahat yung MEP, yung Ministry Enhancement Program. So, ito pong MEP na ito, ngayon po ay nasa online, ini-encourage ko kayo na mag-enroll kapag meron na naman susunod. Tapos na kayo, Faith? Hindi ko po grade drop. Okay. So, 25 years mo na November 2. anyway, testimony si Ces, makikita nyo doon, maraming natutuwan doon sa Ministry Enhancement Program. Hindi na basta-basta yung pag nagbasa ka ng Bible, i-interpret mo sa sarili mo. Sa MEP, hindi po. Talagang titingnan mo yung konteksto, mauunawaan mo bakit ganito yung kanilang kultura nung panahon na yon. So, makikita mo na applicable pa ba sa ngayon. So, ito pong church natin, after 16 years na sa pagdating po ni Bishop Alan, ay talagang maraming nilagay ang Diyos sa puso niya upang i-equip tayong mananampalataya. Until now po, ay marami pa rin pong seminar na kung saan ay ini-establish po. Nandiyan yung worship symposium, youth seminar, single assembly, and most recent po yung Young at Heart. Ito pong mga grupo na to ay composed po ng different bracket na edad po. Amen? At karamihan po, na-cater niya lahat ng kategory ng mananampalataya ayon sa kanilang edad. So, dito po sa atin, sa LOTN San Roque, kung mapapansin nyo po, yun din ang direksyon na gusto nating mangyari. Kinategorize natin. May group ng men's, may group ng women's, youth, young adult, at sa mga kids. At ang ginawa natin, kada ministry, dalawa yung servant in charge. Amen po. So, wag na muna tayong titingin sa titulo. Ang importante yung pagtugon sa paglilingkod. Kagaya ng model natin, yung mga early churches po, early believers, wala naman title sa kanila noon Basta sinishare nila yung gospel, kahit saan dako sila mapapunta. So, dahil sa mga program na ito, marami pong gospel preacher ang na-develop. Amen?
nakita ng church yung maraming potential sa mga miyembro na mga quality workers. Amen po, yung dating hindi ka nakakatayo, ngayon nakakatayo. Disigab! Nakakatayo na ngayon. Inaanap. Na dati mahihayin tayo, ngayon ay confident na tayo kapag naunawaan po natin ang panawagan sa atin at nalaman po natin na tayo po ay tinawag ng Panginoon. At isa pa po sa mga nasa pipeline po ng church ay magkaroon po ng Bible School. So although nasa planning stage pa lang po ito, pero makikita po natin yung continuation, yung education para sa preparation ng mga believers ay hindi maging confident sila, hindi na sila magagaya sa mga kapag may nakausap tayong mga maalam sa Biblia ay parang takot tayo. Hindi po. Sa pamamagitan po ng mga ginagawa po ng main church ay gusto niyang ma-equip po tayong lahat. Amen? Hindi ko na po binasa isa-isa. Total, bibigyan naman po kayo. Babasahin niya in detailed na lang po ito. Remember sa Revelation chapter 4, verse 12, "You are worthy, O Lord, our God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and they exist because you have created what you are pleased." So, tayo po ay nilikha ng Diyos. We are created at tayo nag-exist para magbigay ng ma-please natin ng Panginoon. Amen? So everyday po, sa buhay mo, napi-please mo ba ang Panginoon? Hello? Kailangan ko ba everyday? Kailangan ko ba everyday talaga? Every minute. Kanina lang po. Kapag ba kinukwento mo yung mga kapatid mo o dati mong kasama, napi-please ba ang Lord? Ngayon, sister? Depende na sa kwento, di ba, sis? Kanina, gaya nga sabi kanina, ngayon napapagod si Pastora kasi wala yung mga angels niya. Si Ate Nida lang talaga yung support ng family niya, yung magiging katuwang ni Pastora. Anyway, LOTN Church, mission and vision. Amen? Roll na mo yung mission. Mission Impossible. Di ba yung movie? Meron silang mission, pero imposible. Di ba? So, tayo po, meron tayong mission, posible siya. Amen? Meron tayong mission na hindi siya smooth, pero sigurado siya. Praise the Lord. Our vision. Kailangan po maunawaan natin to, di ba? Sa Sundays natin, pwede po ba sabay-sabay natin basahin? A worshiping, praying, God-seeking, soul-winning church. Amen? Hindi lamang po ito isang statement, kundi ito po ay nagre-reflect sa ating core values. Kaya nga po, a worshiping. Tayo po mga taga-LOTN, ang ating vision, we are worshiper. Ang worship po ay hindi lamang yung kumakanta, ha? Ang worship po ay isang klase ng pamumuhay everyday na pagsamba mo natin sa Panginoon. Praying. Sa ngayon po, wala tayo na inaayos natin yung prayer. So, pag-uusapan natin bukas, magkakasundo tayo sa ating IP prayer. Amen? At sa ating IP prayer, dalawa klase po ang tinitingnan natin.
isang face-to-face at saka isang online. Palagay ko sa online maraming makaka-join. So yung face-to-face, pag-usapan na lang natin yung schedule na available tayo. At higit sa lahat, yung God-seeking. Amen? We are worshiping, praying, God-seeking, and lastly, soul-winning church. Ito yung evangelism. Amen? So, ito po yung ating vision, our calling ng ating church. At ang ating pong mission, of course, yung Great Commission. Amen? To make disciple of all nations. Amen? Sabi po rito, go therefore and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the ages. So, our mission is to make disciple of all nations, to share the gospel. Amen? At ang nagutos, sabi niya, I am with you. Anong kasunod niya? I am with you. Ano po yung susunod na salita? Always. Hindi niya sinabing, I am with you sometimes. Hindi niya sinayang, I am with you later. Hindi niya sinabing, I am with you tomorrow. Kundi, ang word na ginamit ng Panginoon Jesus ay always. Amen? So, nanong dahilan para matakot ka na i-share mo yung gospel? Wala po, diya? Amen? Ang nagutos sa'yo, sasamahan ka niya. Lagi po natin tandaan yun. Ang nagutos sa'yo ay sasamahan ka, at itong nagutos sa'yo, isa siyang tapat na Diyos. Amen? Kapag sinabi niya, gagawin niya. Hindi niya sinabing, kita mo kasi pag sinabi natin, depende sa kondisyon. Di ba, Rol? Mamipi ko po tama, Rol. Pero depende. Bigyan mo. So, kailangan po malina. Ulitin ko po. Okay, okay. Years ka pa lang, oh. Before pandemic. 3 years na ganun kayo ng taulak mo. So, okay mo pong mamang kayo, pero putamang utang ko. So, malinaw po yung vision and mission natin, di ba? Ang vision natin, worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Apat po. Hindi natin pwedeng makalimutan yan dahil ilalagay natin sa signage natin yan. At yung mission natin, to make disciple of all nations. Go and preach the gospel. And, pangatlo po, yung ating guiding principle. LOTN Church Guiding Principle. Una po yung to glorify God. Upang luwalhatiin natin ang Panginoon. Amen? Ito yung prinsipyo natin. Ito yung highest guiding principle as a church po na ang LOTN ay naipanganak sa puso ng Diyos upang magbigay ng kapurihan at honor sa Panginoon. In everything and anything, amen, na ginagawa po natin, we always na ipaalala natin sa ating mga sarili na naririto tayo upang magbigay ng glory sa Diyos. Amen? Kagaya po ng sinabi ng isang Westminster Shorter, sabi po niya, what is the chief end of a man? Man chief's end is to glorify God and to enjoy Him forever. So, ang pinakalayon natin sa buhay na ito ay magbigay kapurihan sa Panginoon. Amen?
Kaya nga po, ginagawa natin itong ating mga discipleship, naririto tayo, napakalayo nyo, dumadayo kayo, for the glory of God, upang luwalhatiin natin ang Panginoon. Tandaan natin, hindi mo pwedeng luwalhatiin ang Panginoon kung hindi mo alam kung paano. Amen? Maluluwalhati mo ang Panginoon pag alam mo kung paano mo gawin. Pangalawa po, ang ating guiding principle, yung to evangelize. Upang mangaral ng ebanghelyo. Doon ba? Doon sa ating vision, mission. Nandun na yun. To share the gospel na ang kaharian ng Diyos, the God's kingdom, na sinasabi ng Panginoong Yesus, na kung saan ay binigay niya ang kanyang buhay para sa ating makasalanan, siya'y namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw, ay ito po ang mabuting balita. Ang mabuting balita na ang Panginoong Yesus ay nagalay ng kanyang buhay, namatay at muling nabuhay upang ang bawat tao ay magkaroon ng kaligtasan. Ano man ang kalalagayan niya sa buhay, maging sino man siya, ang ebanghelyo ay para sa lahat. Amen po. Tandaan po natin, hindi tayo nagbabago ng buhay ng tao. Amen? Ang nagbabago ay ang banal na Espiritu Santo. Ano pong trabaho natin? Anong role natin? Sabihin mo lang, share the gospel. Share mo lang. Yun lang ang role natin. Naalala ko po si Philip. Nung nakasabay niya ang isang eunuch. So, ang type ng evangelism nila ay nakasakay yung eunuch sa sasakyan niya, naglalakad si Philip, pero tingnan nyo, magkaiba sila ng kalalagayan. Yung isa, nasa magandang kalalagayan, pero yung nag-evangelize, naglalakad. Pero anong ginawa ng Panginoon? Binuksan niya ang puso't isipan ng eunuch. At nung binuksan ng Panginoon ng eunuch, anong sabi doon? Pinasakay niya sa kanyang karwahe at sila'y nag-usap. So sa evangelism po, ang Diyos po ang nagbubukas ng puso't isipan ng tao. Amen? Kapag ang Diyos ang nagbukas ng puso't isipan ng tao, ini-elevate niya yung nagsishare ng gospel. Amen? Kapag nagsishare ka ng gospel, ini-elevate ka ng Panginoon. Kung dati, nung nagsishare ka, ay mag-commute ka mo, ngayon yung tinakang e-bike. Nasis. Kung dati ay naka-tricycle ka lang, ngayon naka-tricycle ka pa rin, may extra ka lang gulong, kaya 4 wheels. Joke lang yan, Paul. Ano po yung pangatlo po? Ang pangatlo po ay to train and equip, upang sanayin at ihanda tayo. Amen? Kaya nga po, bago ka ipadala sa labanan, ay naroon po yung pagsasanay. To teach that all scriptures given by inspiration of God, it is the sole foundation of our faith. To promote biblical principle among families and members. Siyempre, yung to make disciple, to teach the biblical foundation. Ang lagi po nating itinuturo ay yung sa banal na kasulatan lamang. Amen po. Hindi yung napanaginipan mo lamang. Hindi yung sa palagay mo lamang. Amen. Pang-apat po ay to minister upang maglingkod. Amen. Tayo po ay, ang ating guiding principle, upang tayo po ay maglingkod. Pansinin niyo po, nung nasa earth po ang Panginoong Yesus, nung nasa mundo po ang Panginoong Yesus, nag-spend siya ng 3 years. At sa pag-spend niya ng 3 years, ano pong ginawa niya? Sa kanyang ministry po, ang Panginoong Yesus, hindi siya nagpahinga. Di ba? Nag-travel siya, punta rito, punta doon. Yung mga may sakit, pinagaling niya. Yung nagtuturo siya, at pumunta siya ng town to town. At yung mga tao na nangangailangan ay pinadalma niya ang pagkalinga. So,
Ang Panginoong Yesus po ay pinakita niya kung paano ang tunay na paglilingkod. Amen? Hindi niya sinabing, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Wala ka namang ginagawa. Amen? Ikaw ay pagagalingin ng Panginoon. Ikaw ang nagsasabi, wala ka namang pananampalataya. Kaya nga po, very effective po ang ministry ng Panginoon during that time. Kasi mismo, nakikita sa Kanya ang sinasabi niya. Amen? So tayo po, bilang mga mananampalataya, para paniwalaan ka ng tao, kailangan nakikita sa iyo ang sinasabi mo. Amen? Hindi po madali. Nakita natin sa ministry ng Panginoong Yesus, nandiyan yung deliverance sa bondage ng kasalanan ng gawa ni Satanas. In-embrace niya yung mga tao na kung saan ay hindi nila nararasan ng pag-ibig. Pinadama niya ang pagpapatawad. Di ba yung may dinala sa kanyang may sakit? Sinasabi ng Panginoong Yesus na magaling ka. Sinabi niya, you are forgiven. Ang pagpapatawad po ng Panginoong Yesus ay laging kaakibat ang kagalingan. So, panglima po yung to do charitable deeds. So, ito po yung nung isang araw ay nabanggit po ni Ses, gagawa po tayo ng mga charitable deeds para ma-share ang gospel. So, paano po yun? For example, sa mga school, magkaroon tayo ng feeding program. Di po ba? Pakainin mo yung mga bata. Siyempre, pag may pakain, ay mag-attract po yan. So, kapag ang tao po kasi nabigyan mo ng pabor, ay madaling mag-share. Kaya nga po, pansinin nyo, kapag inausap mo ang isang tao, binanatan mo agad yung pananampalataya niya, anong mangyayari? Kaway kayo. Walang connection na mangyayari. Di ba? Walang connection. Hindi nga kayo na-connect, na-disconnect pa kayo lalo. So, importante po, ang charitable deeds po, yung mga kawang gawa ay gamitin po natin to upang i-share ang gospel. Kasi po, tandaan mo, we are blessing. Amen? Sabihin mo, ako ay pagpapala. Kasi po, sa mga mabubuting gawa ay nabibigay natin ng luwalhati para ng Panginoon. Amen? Kapag binigyan mo ng pagkain ng isang tao, ay magsasabi siya ng hindi maganda. Hindi, magpapasalamat siya. Amen? Kahit ang pinakamasamang tao, kapag nabigyan mo ng pabor, ay magpapasalamat. Ang charitable deeds po ay ginagamit upang ang mag-ebanghelyo ay madala sa pamamaraan na madaling matanggap ng tao. At pang-anim po, to unite the rest of the body of Christ. So, hindi po tayo extreme. We are member of the body of Christ. Amen? Ang LOTN po ay miyembro po siya ng body of Christ. Pag sinabing body of Christ ay like yung GIL, part po ng body of Christ. Yung ibang mga congregation na pareho ng pananampalataya ang ating tinatayuan. So, tayo ay nananalig na ng palataya sa Panginoong Yesus na siya ay nagkatawang tao at sa kanyang pagkakatawang tao, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen? Hindi tayo extreme. Sabi po rito, John 17 verse 21, that they all may be one, as thou, Father, art me and thee. Kung paano tayo ay iisa, maging isa nawa sila, sabi ng salita ng Diyos. So tayo po, hindi tayo extreme. Like yung last Saturday, Sunday, yung kaklase ni Ses, taga GIL. Si Jem, taga saan, Ses? GIL na rin. O, GIL na rin. Dati LOT. So, for example, na-destino ka sa abroad. Maganap ka ng church na pareho ng principle at doctrine ng tinatayat. Pwede kang mag-attend doon. Pero pag uwi mo, LOTN ka pa rin. Upang tayo po'y makibas sa ibang bahaging katawan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Po tayo po ay hindi extreme. So, LOTN Church Statement of Faith. Amen po. Yung statement of faith natin. Una po yung the doctrine of God.
We believe that there is only one true and living God who has made himself known as the eternally existing, self-revealing I am. Ang ibig po sabihin ng I am sa Hebrews ay Yahweh. At mababasa po yan sa Exodus 3:14. So, ang word na I am, binanggit din yan sa New Testament. Amen po? At sino po ang bumanggit ng I am sa New Testament? Jesus Christ. So, yan ang katunayan na siya ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Sabi po rito, He is the omnipotent Creator who is compassionate, gracious, is slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands and forgiving sins. Ang ating statement, ang doctrine ang tinatayuan natin patungkol sa Diyos na siya only one true and living God, na ang nag-iisang Diyos na may tatlong persona. So, ito po yung the doctrine of the Trinity. Amen po? Naalala ko na naman si Tatay Narding. Kasi po, nung nag-mens tayo, no? Basta naalala mo, pinag-usapan namin mga tungkol sa Diyos. Sinagot siya, sabi na, itang meto nga na, magdalaya panganakar. Eh pala, di ba ting santo ting magdala ka na? Perpetual. Holy Family. Ay, pakaili kami. Hindi lang mga kahit ang mag-crusade, dadalag yan. Isang buwan na kami wala pa. Ito lang dadalag ko. Sa Diyos, binawal mo. Itatay Narding kasi po, itong sinabi mo makarandam niya. Aga lang kaya, may itong pangkwento na niya, love ke. Kanita ka isang daralan niya kayong bawat isang ban. Manguro siya. Bakit yan kanyang kikatawa na? Pero sasabihan na atanda lang, turo na akong mamanalin na. Gusto, sir, katwin niya. Bayo ko mag-drive na, mga di ko, putang kayo lumabas ko rin pisang banana. Manguros ko, Pero luwan, siguro yung mamanalin nagturo ka ito. Na? Binawal mo yung Binawal ka eh. Kwento na lang. The doctrine of the Trinity. We believe that there are three persons in one God. Amen? Tayo nananalig at nananampalataya na isang Diyos na may tatlong persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang word na ginamit ito, the, pag sinabi sa the, ano ba, tumutukoy sa isang person, di ba? The Father, the Son, the Holy Spirit. At yan po ay mababasa natin sa different Bible text. Hindi ko na po nilagay. Ang inilagay ko na lamang po yung sa 2 Corinthians 13:14. Sabi po rito, May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So ano po mababasa natin sa text na ito? Lord Jesus Christ, love of God, the God the Father, at yung Holy Spirit. So dito po sa text na ito pong lahat ng text na ito po ay bumabanggit na sa ating tinatayuan na doktrina sa Trinity, na isang Diyos na may tatlong persona. We believe that each person of the Trinity is distinct from each other. Ang ibig sabihin, ang pagkakaisa at pagkaiba-iba po at pagkakaiba ng Trinity, na kung saan ang bawat isa po ay meron silang kanya-kanyang personalidad. Amen po? Pero hindi nagko-contradict sa bawat isa. Yan po yung the oneness and distinctness of the Trinity, yung pagkakaisa at pagkakaiba ng sa Trinity po. The Trinity in action in the baptism of Jesus. So, sa baptism of Jesus, dito po makikita natin. Sabi na rito, as soon as Jesus was baptized, He went out of the water,
In that moment, heaven was open and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And the voice from the heaven said, "This is my son whom I love, whom will I am well." So, tatlong persona po dito. Ang Panginoong Yesus, binabaptize siya. Sabi rito, at that moment was open and he saw the Spirit of God, the Holy Spirit. Tapos, sabi rito, mayroong nagsalita. Ito po yung the God the Father. Amen? Paano mo sasabihin na iisa? Kasi may paniniwala sila na yung oneness. Tayo po, ang pinaniniwala natin, isang Diyos na may tatlong persona. The biblical testimony of the Trinity. So ito po, sa illustration na ito, Father is God, Holy Spirit is God, Son, Jesus is God, Jesus is not the Holy Spirit. Amen? Holy Spirit is not the Father. The Father is not the Son. So, ito po yung mga Bible verse na pwede nyo pong mabasa na nagpapatunay na sa isang Diyos na may tatlong persona at ang persona na yan ay nagkakaisa. Hindi nagko-contradict sa bawat isa. Kaya nga po nung bago umakyat po ang Panginoong Yesus sa langit, sabi niya, kapag umakyat na siya sa langit, ay bababa ang banal na Espiritu. Kaya nga po, ang kasakasama natin sa kasalukuyan ay ang banal na Espiritu Santo. Pansinin nyo, ang laging tinuturo, pinapaalala sa atin ng banal na Espiritu Santo, ang ginawa ng Panginoong Yesus sa krus, sa kanyang ministry, during na bumaba siya sa langit. Amen? Hindi nagko-contradict sa nililid ng banal na Espiritu Santo. Kung ano yung sinabi sa Old Testament, the God the Father, sa Old Testament po kasi madalas nating marinig yung the God the Father. Tapos, minsan, yung banal na Espiritu Santo, for example, bumaba siya sa mga king, sa mga prophet. Pero pagdating sa Testament, New Testament, dumating na ang Panginoong Yesus. Sa Genesis, binanggit ang pagdating ng Panginoong Yesus. Sa Book of Psalm, binanggit ang pagdating ng Panginoong Yesus. Sa Book of Isaiah, pagdating ng New Testament, dumating ang tagapagligtas natin. The doctrine of Jesus Christ is divinity po. He is above all things. Amen? Siya'y higit sa lahat. Siya'y una sa lahat. He existed together with God even before the beginning of all things. Naroon na siya, di po ba? Nung sabi niya, before the Abraham, ay naroon na siya. Wala pa si Abraham, siya naroon na. He created all things. John 1:3. Sa Genesis po, binanggit po doon na ang pagkalikha po ay sa pamamagitan ng salita. Ang binabanggit po ang Panginoong Yesus doon. Kaya nga po nagtanong, sinong creator? Jesus Christ. Sabi po dito, before Abraham was, I am. Tanda natin, is God. Pansinin po natin, sa kanyang ministry po, like yung lepers sa Matthew 8:21, yung rulers sa Matthew 18:19, yung mga disciple, yung blind man, yung mga angel sa Hebrews, not one of instant did Jesus stop above mention the creation from worshiping Him. Kasi po, pansinin nyo, nung si Pedro or Pablo sa kanilang ministry, nung nakita yung mga himala, ang mga tao sa somewhere in Corinthian yata yun, ay gusto lang sambahin. Pero sabi ng mga likod ng Diyos, huwag nyo kaming sambahin, kami mga tao lamang. Pero dito po, mapapansin natin, tanda natin, ang worship ito po attribute lamang sa Diyos. Pero ang Panginoong Yesus, dito sa mga tagpo na ito natin binanggit, sa leper, sa ruler, sa disciples, yung sa blind man, yung angels, inaccept ng Panginoon ang pagsamba. Why? Kasi siya ay Diyos. Amen? Ang kanyang divinity
siya ay Diyos. Kasi kung siya'y tao lang, kagaya ng ginawa ni Pedro, ni Pablo, pinigil niya sana. Pero mapapansin po natin, ni isang pagkakataon, hindi sila pinigilan ng Panginoong Yesus na siya'y tawagin Diyos. Like nung sa time po ni Thomas. Di ba? Si Thomas na nagda-doubt. Nung makita niya ang Panginoong Yesus, My Lord, my God. Ang sabi ng Panginoon, hindi, huwag mo sabihin. Hindi ako Diyos. Hindi niya pinigilan. Sapagkat alam niya kung sino siya. Is divinity, ito rin po pala yan. Hindi ko na-edit. Anyway, yan po. He is above all things. He existed together with God even before the beginning of all things. He created all things. Siyang nagsabi na before Abraham was, I am. He is God. Tandaan po natin, worship is attributed to God alone. Amen? The Lord Jesus accepted the worship. So ito nga po yung binanggit ko. Is humanity. Siya ay nagkatawang tao. Sabi ng Bible, bagamat siya Diyos, hinubad niya ang katangian ng pagkatao Diyos, nagkatawang tao, naging masunurin hanggang kamatayan. So ano po mapapansin natin? Sabi sa John 1:14, and the Word was made flesh. At ang salita ay nagkatawang tao. Dahil siya ay nagkatawang tao, naranasan niya yung magutom. Amen? Naranasan din ng Panginoon ang mahuhaw. Naranasan din niya yung mapagod. Amen? Naranasan din niya yung weakness. Kasi nung siya po ay dala-dala niya krus ng Kalbaryo, dumating ang kahinaan sa kanya. At naranasan niya yung kamatayan. Kamatayan physical. Alam niyo po, naranasan din ng Panginoong Yesus ang umiyak. Di ba nung si Lazaro? Di ba? Umiyak siya doon. Sapagkat, ang tanong, bakit siya umiyak? Yan ang tanong dyan. Dahil ba siya namatay si Lazaro? Bakit siya umiyak? Dahil ba si Lazaro na kanyang kaibigan ay namatay? Umiyak siya dahil nakita ng nag-iinagpis si Maria at Marta. Amen? Ano pong pinapakita rito? Ang Panginoong Yesus ay naranasan niya yung habag sa mga taong dumaranas ng kapigatian sa kanyang buhay. Sabi ng Bible, He wept. Tumangis siya. Hindi dahil sa namatay, kundi sa habag ng mga taong dumaranas ng kapigatian ng mga oras na yan. Amen? The purpose of incarnation, the Lord's death, was the reason for His incarnation. Why? Because God is immortal and man cannot atone for His own sin. Kailangan niyang magkatawang tao. Why? Sapagkat si Diyos, hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Para mamatay siya, matubos niya kasalanan ng tao, kailangan niyang magkatawang tao. Amen? Dahil ang tao ay may kamatayan. At ang hiningi ng batas, hiningi ng kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang dahilan siya dumating para mamatay upang tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Amen? Kaya nga po, ang Panginoong Yesus, sabi I think sa Hebrews po, huwag na tayong magatubiling lumapit sa turunan ng biyaya ng habag sapagkat ang Jesus nating pinaglilingkuran ay naranasan niya yung mga bagay nito, yung mahuwaw, mapagod, mga kainan, naranasan niya lahat yan. Kaya naiintindihan niya tayo, nauunawahan niya tayo. Amen po. The doctrine of the Holy Spirit. Ano ng oras? Linampas na ako. Ang doktrina ng banal na Espiritu Santo. The Holy Spirit is God. Amen? The Holy Spirit is a person. Isa siyang persona. The Holy Spirit is visible and active. Ang banal na Espiritu Santo po ang nagko-convict
at nagsasabi kapag nagtitempt ka ng gumawa ng kasalanan. Amen? For example, natitempt kang magsugal. Ang banal na Espiritu Santo ang mangungusap sa iyo. Amen? Why? Kasi isa siyang persona. Amen? The works of the Holy Spirit, makikita po natin sa ating kapanahunan, lahat ng mga ministry na maging matagumpay, lahat ng mga kagalingan na nangyayari sa gawain ng Panginoon, ito po ay gawa ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Lahat ito ay gawa niya. Ang part lang ng tao ay makipartner sa kilos ng Santong Espiritu. Tumugon siya. The fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:22 hanggang sa mga sunod na talata, makikita natin yung gawa ng flesh at yung gawa ng bunga ng Banal na Espiritu Santo. At ang gift of the Holy Spirit, at siya ay nagbibigay ng regalo, nagbibigay siya ng mga gifts sa bawat isa sa atin. At ang mga gifts na ito yung speaking in tongues, magaling mag-preach, mga teacher, nagpapahayag ng mga mangyayari sa hinarap, nagbibigay siya ng gifts sa bawat isa. Alam niyo po ba, ang pagiging giver ng isang mananampalataya, ito po ay gifts na binigay ng Panginoon. Kapag ang hindi lahat ng mananampalataya ay giver. Amen? Sa palagay nyo, ilang percent sa mga mananampalataya ang giver at hindi giver? Giver at hindi giver. Sa LOTM Florida Blanca, San Roque, 100% giver. Amen? Declaration natin yun. Amen po. Amen? Balame, Bisero, Aaron. Hindi ako mag-amen Amen? I-declare natin yan. Amen? Walang kuripot na taga LOTM San Roque. Lord, Elisa. Kaya tulog pa eh. Ayaw mag-amen. Wala ko kilat yun na kayo. And number 5 po, the doctrine of salvation. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Amen? Hindi bunga ng mabubuting gawa. Hindi dahil sa Malaki ang tides. wala tayong grace lang ng Panginoon. Amen? Kasi po, kung ang sukatan ng Panginoon ay kagaya ng sukatan lang ng tao, may kondisyon, di ba? Bibigyan ko siya, kailangan mabait siya. Amen? Pero ang salvation po, ang tinatayuan natin, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kay Kristo lang. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Malinaw po, itong naman natin na yung pong ibibigay namin sa inyo na hard copy, in detail po talaga yon. So, pag binasa mo yun, lalawak lalo pagkaunawa po natin patungkol sa doctrine. So, okay lang po nag-take note po kayo. Alam niyo po kasi pag nag-take note ka, nagre-register sa isipan mo yan, sa puso mo. Di ba, Rol, kapag yung love letter na matagal na noon, ako nga meron, yung sa dati na, nandun pa, no? 30 years ago. Ha? Kaya ito kaya kata, kilo pa? Sinanda ko lang ito sa Saudi. Sino naman ka? Ngayon kasi, Gab, wala na, no? Ano na lang, text na, Gab. Ayan. So, meron. Text na ako na, Gab. Tapos may wrong send ko, Gab. So, meron pong ordinance ng church. Ito po yung the breaking of the bread. And the water baptism po. Tandaan po natin, ang breaking of the bread, ito po ay inuutos ng Panginoon. Amen? Sa Luke chapter 17, 22, 17, sabi niya doon,
gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. At tandaan po natin, wala po itong kinalaman sa doktrina ng salvation, ang breaking of the bread. Amen? Wala po itong kapangyarihan na maligtas ang bawat isa. Ito po ay commemorate lamang sa sacrifice at kamatayan ng Panginoong Yesus. At yung tinapay at ang katas ng ubas, ito po ay mga simbolo lamang. Amen po. Kaya nga tayo po, siguro sa atin sa LOTN Florida Blanca, gusto ko po yung sa ating breaking of the bread ay hindi basta-basta yung ano lang. Ostya. Pwede naman yung ostya. Kalau daw, magawa mo. Apo. Bibingka sana, kaya lang malalas. Ostya po siguro. Walang yung lebadura. Then yung sa pong ordinance ng church, yung water baptism po. So, kung mapapansin natin ang Panginoong Yesus po nung time niya, hindi niya binrake ito, di ba? Siya mismo nagpabaptize. So, ang baptism po, ibig sabihin po yung immerse sa water, na kung saan ay ang biblical use po ng baptism ay immersion po, at ang salitang baptism po galing sa salitang Greek word na baptismo, meaning po immerse. So, tandaan po natin, ito ay walang kinalaman sa doktrina ng kaligtasan po. Ito po ay ordinance ng church. Kung sa time po ni Philip, no, after ng conversation nila ng eunuch, may nakisalang tubig, binaptize niya. Di po ba? So, tayo po, lahat naman tayo nabaptize na dito, no? At kung may gusto mabaptize, may tubig po ang palaisdaan, pwede. Marami lang kangkong. Lord, kabaptize ako eh. Matagal na sa akin eh. The doctrine of the second coming of Christ. Amen? Tayo po ay nananalig na ang Panginoong Yesus mismo will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God to gather God's people which are bought by the blood and sanctified to the Lord meet in the Lord in the air. So, ang doktrina po ng ating tinatayuan sa second coming ay darating po ang Panginoong Yesus muli. Kaya nga po, deception ang nagsasabi na narito ang Panginoong Yesus. Di ba? Ang doktrina ng ating tinatayan sa second coming of Christ, hindi pa nangyari. Kaya nga, napunta tayo dito dahil sa doktrina ng tinayon ng iba. Balunggo. Wala sa Biblia ang balumbon. At kunya, pastor. Wala, ko, ganun may kara. Cut mo niya muna. Yan niya So, wala pong balumbon. The Lord Jesus Himself come down from heaven. Sabi lang nung umakyat sa langit, ang Panginoong Yesus, sabi niya sa mga alagad, ang Jesus na ito na inyong nakikita ang umakyat sa langit ay muling babalik. Amen? At sa kanyang pagbabalik, titipunin niya ang lahat ng mga taong nanalig at nanampalataya sa Kanya. Amen? Ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Amen? Buhay man tayo o patay na sa muling pagbabalik ng Panginoon, kailangan sigurado ka kay sarili mo kaya beko. Amen? Alangan pong kwenteng gagawin tayo ngayon nung sigurado. Mag-IP ka pa sa tanongan. Ito po yung pinaka-importante, yung salvation, na assurance na itamo langit ang destination tamo po na. Kaya at yung tamo po kayong gawain, na chuta ngayon, mag-aral tamo kayong salita natin, para i-prepare tayo sarili tamo kayong datangin panahon ng akayabe tayong Panginoon. Amen po? Yung pamaglingkod tamo, pamagsakripisyo tamo, kailangan po yung pundasyon nitang lugod tayo nga pong ginadatang yung parang sigurado tamong kayabe. Andiyan at itang masanting nga church, nung yan nakamang kayabe kayang banwa, lahat ng hingaldo, useless nga po.
make sure po na sure tayo na tayo po ay kasama. Amen? And shall we ever be with the Lord forever. Amen? Tayo po ay makakasama ng Panginoon magpakailanman. Doon siguro wala nang ano doon. I'm sure hindi wala na. Talagang wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang trabaho, wala nang mag-prepare ng quotation, Eunice. Sabi po sa Titus 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Ang ating paningin po ay nakatuon sa isang blessed hope, isang buhay na pag-asa. Amen? Isang buhay na pag-asa na may katiyakan. At yung pagdating ng Panginoon, sure na makakasama po tayo. The resurrection of the dead. So, the foundation of Christianity is Jesus' resurrection. Sabi niya, I am the resurrection and the life, declared the Lord our Jesus Christ. If someone believes in me, they will live even if they die. So, yung muling pagkabuhay ng the resurrection of the dead po, yung muling pagkabuhay, ang importante po, kagaya ng binanggit ko niya, patay ka man o buhay sa muling pagdating ng Panginoon, siguraduhan mo kayabi ka. Amen po. Siguraduhan mo. In katiyakan na ito, ikang makasabi ang point kino. Amen. Pwede tang mag-pretend na active ka church. Pwede kang mag-pretend na banal ka, pero mo pwedeng dayahan ng Diyos. Iyang makakasaliksik yung laman ng puso ni bawat. Amen. So, today po, ito po ang ating first discipleship. Question po. Question? Ito pong question? Nano kaya linuto da Ribelay? Siguro ito. Halika, Jake. Kung wala na pong question, end of the lesson 1. Thank you and morning. Ha? Wala po susunod, pwede po pakita kung darang letter. Pinindot mo yan kasi. Ha? Pinindot mo yan kasi. Kasi, magpunta po kayo, walang dodoble lang. Sana sis. Sige, tagal talaga. Yung letra po, magbata po. Yung ganyan po. Maratira, Okay po sa maratira. inyo. Five lines. Hindi pong mag-play, nakakakit. Basta, medyo magamit pa din. Mabilis yan. Mabilis siya, Pastor. Kasi susunod na kayong oras. Pastor, kung maka-encounter kami pong ay, medyo makakaya po. Wala makapag-debate. Nang gawin, lakpan niya mo po. Lakwan may makapag-debate. Oo, tama po, diba? Kasi sabi na po kitang ay, Lihat ka nakaking Sunday. Wala kaya itang pastor kami. Iya mo na pag-debate. Kaya pa isang po na po. Ali, ita mo ako yung tuturo ko kaya kayo. Ita makipag-debate. Kasi kareng makipag-debate, kaya tangkutang dating lasagot. O, tuloy ka, Pastor. Kasi healthy ta, neng kayo may pati kayo. Hindi mo ito pag mag-share yung regalo mo lang. Kaya na ba, yung balo nung makanan mo lang, nung tuloy mo yung paboy ang si-share mo. Ali, mag-share ka mo. Paboran mo lang. Makaniwala wala. Yan yung mangutang lang. Share kayong gospel. Okay nito. Importante asin mo yung gospel. Tandaan mo, yung Holy Spirit yung mag-boss kaya positive pa ng tao. Pepe niya. May kinubukan niya eh. Bakit mag-share niya kasi Tapos kutang na... Pepe kasi na.
Okay, let us pray po. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa hapon na ito, sa unang araw po ng aming discipleship. Nawa po ang salitang aming napag-usapan sa umagang ito, hindi lamang po matanim sa aming isipan, kundi matanim sa aming puso upang lubos po naming maunawaan, Panginoon, ang panawagan po sa bawat isa sa amin. Role o gampanin ng bawat isa na pinaglagyan mo po sa amin bilang mga mananampalataya. Dalangin namin ang iyong biyaya na makalakad ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, at patuloy po na hinihiling namin ang pagkilos ng Santong Espiritu na siyang mangunguna, maglilid at magtuturo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen and Amen.